Okay, good evening my brothers and sisters, no, sa ating mga kapatid, no. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rodel Meldi Lagayan. Sa pagkataong ito, nais ko po kayong anyayahan, no, sa ating i-welcome po sa ating first online chapter prayers assembly. So ito po yung unang-una nating pagkakataon na i-celebrate, no, ang ating chapter prayer assembly sa pamamagitan ng online. So sa pagkakataon po ito, nais ko po kayong imbitahan, makinig at pakinggan ang ating mga kapatid sa kanilang mga sharing mamaya, no? At ating tunghayan ang ating mga kaganapan sa ating programa sa ating chapter prayer assembly. Sa pagkakataon po ito, nais ko pong i-recognize o acknowledge ang ating mga pamunuhan ng ating chapter na pinamumunuhan ng ating chapter head ng ESB 2B, no? Walang iba kundi ang ating chapter head, Brother Jess Bausin, at ang kanyang may asawa, si Sister Nene Bausin. Gayun din po ang kanyang mga unit heads, kasama po ang iyong lingkod, at ang aking may bahay na si Sister Marian Lagayan. Sa unit 2 po naman, ang ating pong kapatid na si Brother Leonardo Makabadbad at Sister Shoni Makabadbad. Sa unit 3, ating kapatid na si Brother Doti Lagidaw at ang kanyang may bahay na Sister Gina Lagidaw. At sa Unit 4, walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Roger Kadigoy at ang kanyang may bahay na si Sister Shirley Kadigoy. So, kami po ang inyong mga unit heads na bumubuo sa chapter natin, at gusto ko rin pong i-acknowledge ang ating mga kasamahan, ang ating mga coordinators, no? Lalong-lalo na sa Youth for Christ, walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Dong Aonso at ang kanyang may bahay na si Sister Candid Aonso. So, dahil po tayo ay bago pa lang as chapter, so tayo po ay mga multi-tasking, no? So, sa music min, ang iyong likod po ang iyong pong kumbaga namumuno sa ating music min. So, kasama ko po rito ang ating kasama na si Brother Leonardo Makabadbad at the rest of the team, no? At dahil nga po tayo po ay nag-umpisa, ngayon din po sa ating family mean, sa ating kapatid na si Brother Roger Kadigoy, siya rin po ang namamahala sa Kids for Christ, no? Kids for Christ. At the same time, siya rin po ngayon ang tumatayo bilang coordinator sa ating Singles for Christ. So, yun po. Maraming salamat po. At alam ko po na sa kabila po ng ating mga pagsubok sa buhay, alam ko po na hindi po ganun kadali, no? So, alam ko po na ang lahat ng ito po ay ating pong mapagtagumpayan, no, sa tulong ng ating pong may kapal, no? So, sa pagpapatuloy po ng ating CPA o Chapter Prayers Assembly, nais ko pong i-introduce po sa inyo ang ating pong resource person sa gabing ito. Okay? So, walang iba kundi ang ating kapatid, ang ating chapter head, Brother Jess Bausin. Okay? So, Tito Jess? Salamat, Brother Rodel. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Kumusta na po kayo? Marahil, ang iba po sa aking mga kapatid ay inip na sa kanilang tahanan. Subalit ang iba naman ay sabik na makadaupang palad ang ating mga kapatid. Kaya po ng biso-biso, shake hands, at fellowship. Bagamat po tayo ay hindi po pinapayagan ng magkita-kita ng personal, kung magkikita-kita rin naman tayo, ay mayroon po tayong sinusunod na social distancing. So bagamat nagkaroon po tayo ng crisis ng pandemic na ito,
hindi po hadlang na magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy ang service natin at activities natin sa ating community. Dahil lang po sa mga bagong technology na naranasan natin ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paghatid natin ng service sa inyong tahanan. Mapalad pa rin tayo, brothers and sisters, sapagkat binigay po ng ating pong mga elders, mga leaders, at of course yung ating pong International Council, na gumawa ng hakbang para ipagpatuloy natin ang ating pong service sa ating community. So kagaya po nangyayari ngayon na magkakaroon po tayo ng online chapter prayer assembly. Nangyari po at naganap dahil po ito sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo, brothers and sisters, so tuwing po ako'y magkakaroon ng chapter prayer assembly, ako po'y humihingi ng topic kung ano po ang kanyang nais ipakid sa atin. So ako po'y nag-alala sapagkat palapit na po ang schedule ay wala pa po siyang binigay sa akin. Up to the last minute, yung isang 3 araw pa lang nakalipas, binigay po sa atin ang ating pong topic. So brothers and sisters, ang ating pong team sa gabing ito ay CFC, a Home of Family Evangelization. At ito po ay nagkaroon po ng connection sa ating verse sa banal na aklat sa pamagitan po ng Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Wherein, sabi, you are the salt of the earth and the light of the world. So, maliwanag, brothers and sisters, that Jesus, our Lord God, uses ordinary object to emphasize how can we encourage others. So ito po yung mga bagay na dapat natin alalahanin. Ito po yung binanggit kanina sa ating pong gospel. Una, na tayo lahat ay maging asin. So alam niyo naman, brothers and sisters, na kung ang asin ay nawawala ang paglasa kapag nawawala ang alat. So para po pananatiliin ang ating pong panlasa, kung kailangan po nating bigyan ng mga salita ng Diyos upang makapag-encourage sa ating mga kapatid. Nandun po yung caring and loving. Andun pa rin yung magbibigay ng alalahanan sa ating mga kapatid. At number 2, tayo lahat ay maging ilaw. Kailangan, brothers and sisters, na makita sa atin
ang mga mabubuting gawain sa ating mga brothers and sisters. Upang magkaroon po tayo ng encouraging sa ating mga brothers and sisters. At ito po ang simula na ang layunin ay magkaroon po tayo ng evangelization sa ating mga kapatid. At yun, sa ating pamilya ay magsisimula ang evangelization. So ito po yung misyon nung dati. Misyon po nung nakaraan ay ang misyon po sa ngayon. Wala pong pagkakaiba. With all these things happen, God's call us. So remember, brothers and sisters, our theme for this year ay ano po yung theme natin sa ating community. Tayo lahat ay maging ilaw. Kailangan, brothers and sisters, na makita sa atin ang mga mabubuting gawain sa ating mga brothers and sisters. Upang magkaroon po tayo ng encouraging sa ating mga brothers and sisters. At ito po ang simula na ang layunin ay magkaroon po tayo ng evangelization sa ating mga kapatid. At yun, sa ating pamilya ay magsisimula ang evangelization. So ito po yung misyon nung dati. Misyon po nung nakaraan ay ang misyon po sa ngayon. Wala pong pagkakaiba. With all these things happen, God's call us. So remember, brothers and sisters, our theme for this year ay ano po yung theme natin sa ating community. Ang theme po natin, kung matatanda niyo po, is called to holiness. So ano man po ang ginagawa natin, that's called to holiness. Nung tayo po ay umatin o nagtapos ng CLP, Christian Life Program, lahat po tayo ay nagkaroon po ng covenant. So yun po ang focus ng ating community na dapat lagi po natin alalahanin yun. So mayroon po mga alituntunin, at least maalaala po natin. So yun po ay call to holiness. Yung pong pag-attend natin ng mga activities, gaya po ng household meeting, o kagaya po ng ganito nangyayari ngayon, bagamot online na chapter prayer assembly, yun po ay, we call it called to holiness. So, brothers and sisters, upang maging matanto natin kung ano po ang mensahe, mayroon pong tatlong aspeto o mga bagay na to call us to holiness. At ano-ano po yun? Number 1, brothers and sisters, humility. Yung pong kababaang loob. Kapag ho tayo may panampalataya, kasama po dito ang kababaang loob. Ano man ang ating estado sa buhay, ano man po ang ating posisyon, hindi po dapat ipagmamalaki yun. Kundi, kailangan
na mayroon po tayong kababaang loob. So number 2, obedient. Ang sumunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Kailangan po natin maging submissive sa ating mga leaders. Kung ano po ang kanyang direksyon, dapat po natin sundin. So isang bagay po yun, na kapag po tayo sumunod, tayo po ay we called to holiness. Pangatlo ay excellent. So hindi po kailangan ng ating Panginoon Diyos na maging perpekto. Hindi po kailangan ng maging maayos, in order. Ang tanging kahilingan lang natin na kung ano man pong naumpisan, kailangan po natin tapusin. Ano man pong mga obstruction, hindi po hadlan sa atin, kundi ipagpatuloy. Yun po ang nais ng ating Panginoon Diyos, na kailangan ituloy natin. Kung nagtakda po kayo ng household meeting, prayer meeting, kailangan po natin matuloy. So, isa pong bagay yan na we call it called to holiness. So, in conclusion, brothers and sisters, we are an ordinary people. But through the Lord's anointing us, we are made effective in the lives of others. Let us look at our lives and realize the little ways we can do to give others love and life. Amen and amen. So brothers and sisters, tuloy-tuloy na po tayo. So, let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Lord, sa pagkakataong ito, na kung saan, Panginoon, bagamat hindi po normal ang nangyayari sa amin pong chapter prayer assembly. Subalit, naging bago po sa normal dahil ito pong aming gagawin ay online CPA. Pero allow me, Lord God, na bago po kami mag-umpisa, nais namin kayong handugan ng awit na papuri sa iyo, Panginoon. Music Ministry. Lord, we are your children, chosen and called by your name. With one heart and purpose we gather, to glorify you and proclaim that you, Lord, are sure foundation. We will not be afraid. When the storm comes, we will not be shaken. For by your hands we are saved. Oh, by your hands we are saved. Oh, we are your children, chosen and called by your name. With one heart and purpose we gather, to glorify you and proclaim that you, Lord, are sure foundation. We will not be afraid. When the storm comes, we will not be shaken.
faith. That you, Lord, are sure foundation, we will not be afraid. When the storm comes, we will not be shaken, for by your hands we are saved. Oh, by your hands we are saved. Oh, by your hands we are saved. Oh, by your hands we are saved. He has come to bring light to the darkness. He has come to bring freedom to the captives. He has come to restore the broken hearted. It's time to proclaim the year of the Lord. Prepare the way for our Redeemer. Prepare the way for our Restorer. Make ready your heart, make ready your home, make ready the people of God. Prepare the way. He has come to bring hope to the hopeless. He has come to comfort all who mourn. He has come to heal our every sickness. It's time to proclaim the year of the Lord. Prepare the way, prepare the way for our Redeemer. Prepare the way, prepare the way for our Restorer. Make ready your heart, make ready your hope, make ready the people of God. Prepare the way for our Redeemer. Prepare the way for our Restorer. Make ready your heart, make ready your home, make ready the people of God. Prepare the way, prepare the way, prepare the way. Die on the cross, my life you saved at all cost to show me the way. Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Right by your side I stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Everything I will do for heaven is here in my heart. You die on the cross. I have to stay at all cost to show me the way. Now I offer myself.
believe in that for you. Everything I will do, for heaven is here in my heart. Heaven is here, heaven is here, heaven is here, heaven is here, heaven is here. For heaven is here in my heart. Heaven is here, heaven is here, heaven is here, heaven is here, heaven is here. For heaven is here in my Yes, Lord. Thank you, Lord, sa mga awitin na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay na nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya. Nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Lord God, thank you very much sa proteksyon at gabay. Lalo na po sa pandemic na ito, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, madalas po kaming nangyayari na kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Subalit, kadalasan, Panginoon, ay hindi po kompleto sa amin na hindi po namin malaman kung ano po ang iyong mensahe para sa gabing ito. Lord, gamitin mo po ang aming kapatid naririto sa online. Magsalita po kayo, Panginoon, sa pamamagitan po nila, Panginoon. Sige po, unang pagbasa. Magandang gabi mga kapatid. Ang pagbasa mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 10, talata 26 hanggang 31. Kaya, huwag kayong matakot sa kanila. Huwag natatago na di nailadadlad o nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin niyo sa liwanag. Ang binubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. At hindi ba pinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Kayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nauhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong halaga kaysa libong-libong maya. Mga kapatid, ang mabuting salita ng ating kaligtasan. Basa mula sa sulat ni San Lucas, Kabanata 8, talata 16 hanggang 18. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin natin ang ating pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Good evening, my dear brothers and sisters. Again, I would like to share to you
the good news from the Gospel of Matthew, chapter 9, verse 35 to 38. And it says, Jesus has pity for the people. Jesus went around visiting all towns and villages. He taught in the synagogue, preached the good news about the kingdom, and healed people with every kind of disease and sicknesses. As he saw the crowd, his heart was filled with pity for them, because they were worried and helpless, like sheep without a shepherd. So he said to his disciples, "The harvest is large, but there are few workers to gather it in. Pray for the owners of the harvest, that he will send out workers to gather in his harvest." My dear brothers and sisters, the good news of our salvation. So brothers and sisters, dalawa po ang mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang una pong mensahe, marami pong aanihin, subalit kukunti po ang manggagawa. Yun po ang unang mensahe. Pangalawa pong mensahe, walang lihim na hindi po nabubunyag. Yun po ang pangalawang mensahe. So, mapalad tayo, brothers and sisters, sapagkat ang ating pong hininging mensahe ay mayroon pong connection sa ating topic. At ngayon, brothers and sisters, dadako po tayo sa sharing portion na kung saan, kung ano ang ating pong mensahe uli tungkol dito sa sharing ng ating mga kapatid. So magsisimula na po tayo ng ating sharing ng ating mga kapatid. So tawagan po natin ang unang sharer ay walang iba si Brother Dong. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Share ko po yung experience ko nung lockdown. Merong masaya, merong malungkot, at yung takot. Unahin ko po yung masaya. Kasi yung nagkaroon ako ng time sa aking pamilya at nakasama ko sila. At yung mga hindi ko nagagawa noon na hindi pa lockdown ay nagawa ko ngayon. At yung mga moment na kami ay magkapiling, doon ko na ipadama yung pagmamahal ng isang magulang sa mga anak. At yung malungkot, ayun, malungkot kasi yun, alam natin na yung pangangailangan ng bawat isa ay hindi natin alam kung saan kukunin. Nakatanggap man kami ng mga ayuda, pero hindi siya sapat para sa pamilya ko kasi marami kaming mga pangangailangan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit papaano nakaraos kami. So yun, nalungkot ako kasi marami mga kapatid natin na hindi sila nakatanggap ng mga ayuda mula sa gobyerno. At yun, talagang siguro kahit papaano naipag-pray ko sila na sa pamamagitan ni Lord, sana makatanggap din sila ng mga pangangailangan nila para sa kanilang pamilya. Ayun, yung takot, yun, talagang hindi ko lubos maunawaan sa aking sarili na kung paano ko pangangalagaan yung aking pamilya. Kaya sa pamamagitan ng ating panalangin, pagdarasal,
nabawasan yung agam-agam sa aking buhay. Kaya nga yung takot na nasa puso ko ay nawala, kasi kahit na pandemic ay nagawan pa rin ni Lord na makapaglingkod ako sa Kanya sa pamamagitan ng online. Nagawa kong makapakinig ng mga mensahe, at yun ay sa aking mga kasamahan sa YFC bilang isang coordinator. Nakapag-household ako sa aking mga member sa YFC. Nagawan ko rin ng paraan upang sila'y mapaglingkuran ko rin. Ganon din yung aking mga members, sa pamamagitan ni Lord. Binigyan niya rin ako ng time, kahit na sa kabila ng takot na naramdaman ko, hindi niya ako hinayaan na manatiling may takot sa aking puso. Bagkus Kanya itong binura at pinuan ng mga salita na galing sa mga taong ginamit niya upang ibahagi at mapakinggan namin ang mga mensaheng iyon. At yun, nakakatakot, kasi yung virus na siyang nagiging sanhi ng lockdown na to, ay hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos. Nakakatakot kasi walang lunas ang sakit na to. Alam natin na kahit sino ay pwedeng dapuan ng sakit na ito. Kaya sana mga brother and sisters ay panatilihin nating maging matatag tayo at kapit lang tayo kay Lord sa anumang oras, sa anumang sandali. Dapat unahin natin siya. Yun lamang po mga kapatid, at maraming salamat sa inyong lahat. Pero this po, isishare ko lang po mga brother ang naranasan ko pag pinalockdown sa hanap buhay ko po sa Makati po. Ayun po, kahit na lockdown ako, tuloy-tuloy ang aming hanap buhay, at hindi katulad ng ating ibang mga kababayan na talaga silang wala ng mga hanap buhay po at umaasa lang sa bigay ng ating gobyerno. Ako nagpasalamat kahit paano tuwing kinsina sumasahod ang aking pamilya, pero ang aking naalala ang kanilang mga kalusugan, kasi hindi ko sila kapiling, hindi ko sila nababantayan kung ano pang ginagawa ko ng aking mga anak. Pero ako nagpasalamat na sila po'y nasa mabuting kalagayan at kalakasan ng kanilang pangatawan. At sila sa Panginoon po ay patuloy kami protektahan ng ating Panginoon, at patuloy andyan siya naggabay po. Salamat ako sa Panginoon, at siya po'y andyan protektahan at pinapalayo sa COVID-19 na kumakalat sa atin. At ngayon, mga brother and sister, ako po'y nagdesisyon umuwi paglipas ng mahigit 1 buwan para makapiling ko po aking pamilya. Pinayagan naman po ako ng management, pero ang sinabi sa akin po ay hindi ka na makababalik pag natapos na ang pandemic na ito, o maging ECQ na tayo o GCQ, ay doon ka na makakabalik. Kaya po ay sumunod po ako, at noong nag-GCQ na po ay muli akong tinawagan at pinabalik sa hanap buhay, dahil kami po ay mga maintenance, kami po lang ina-allow na makapasok. Yun ang pinapasalamat ko sa management at sa Panginoon, at least may pinapupunan na po ako ng hanap buhay. At yun po mga brother and sister, nagpasalamat ako Tito Rodel at sa Panginoon, at si Tito Luder nung pag-uwi ko, nagkandak po siya ng household, at doon po na at kahit parang sa online po kami mga brother and sister nag-household, at doon ko po mapakinggan ang mga salita ng ating Panginoon. Doon ako lalong lumakas sa ating loob at napalagay at nanalangin na patuloy kami protektahan laban sa COVID-19 na ito. At yan, ngayon mga brother and sister, ay sa loob ng 1 buwan, 2 beses kami nag-household po.
para manalangin at pinagdasal namin ang ating mga kababayan na sila po ay protektahan din laban sa sakit na kumakalat na COVID-19 na po. At yan ho, ako'y nagpasalamat din sa Panginoon at sa pag-uwi ko at wala akong naramdaman kasi ako po, mga brother and sister, nangangamba sa aking sarili. Pamaya, mayroon po akong dinadalang sakit at mahawaan po aking pamilya. Pero at ako'y nagpasalamat po sa Panginoon at wala hanggang sa ngayon. At nagpasalamat din ako sa aming compound na to ay pre ang COVID-19 na to. Kaya ang pinapasalamat ko sa lahat na pinuprotektahan palagi ng ating amang kapangyarihan sa lahat. At nagpasalamat din ako sa mga tumutulong sa may sakit. At nagpasalamat din ako sa gobyerno na nagbigay sila ng mga tulong para sa mga taong nangangailangan ko. Higit sa lahat, sa Panginoon. At maraming salamat po, mga brother and sister. Yan ang panasisiring ko at naranasan ko sa hirap ng buhay na hindi ka makalabas. Kahit sa kaibigan mo, hindi ka pwede po makipag-usap. Makipag-usap ka man, may social distancing. Yan ang pinakahirap. Kahit sa mga kamag-anak mo, hindi ka makapunta, mangumusta. Yan ang hirap sa pandemic ngayon. Pero at least nagpasalamat din ako sa Panginoon. At na walang naramdaman ang bawat aking mga pamilya, lalo sa aking mga magulang na senior citizen na po. Yan ang palagi pinalangin sa Panginoon na patuloy ba may protektahan. At sa bawat isa, sa mga tahanan nandito sa compound na aking nakapaligiran, ay sana protektahan. Yan ang aking dasal po sa ating Panginoon na protektahan. At yan lang po. Maraming salamat. Yan lang po ang aking naranasan sa pandemic na ito sa hirap ng buhay. Good evening mga sis, bro. Isishare ko lang po yung experience ko itong nangyari sa itong pandemic. Mula po nung umpisa na nag-lockdown po, ang nangyari po, una-una isishare ko po yung magandang nangyari sa akin. Nung nag-start po ang pandemic, tuloy-tuloy po yung laban ko sa buhay. Tuloy-tuloy po yung araw-araw na umaalis po ako, namamalengke mula madaling araw hanggang alas 5 po kami nakakauwi galing po sa Marikina. Yung matindi pong hirap na dinanas namin na halos may time na hindi kami nakakalusot. Umiikot po kami, lipat po kami dito sa tulay. Pag hindi kami makakadaan, lipat po kami doon sa may kabila po, doon sa may Ampid. Natutuwa na rin po ako dahil marami po akong natulungan mga tao sa time ng pandemic na to. Lalong-lalo na rin po na nasusuportahan ko at natutulungan ko ang aking mga pamilya na wala ng mga trabaho, mga kapatid ko. Kahit hindi ko rin po kaano-ano, natutulungan ko rin po sila. Lahat po, yung blessing na binigay ni God nung time ng pandemic, na isi-share ko po sa lahat. Andun din po, natutuwa ako kasi nakakatulong ako sa kapwa ko. Siguro yun ang way ni God na matulungan ko ang taong nangangailangan. Pero alam ko po yung hirap, yung takot, andyan na po yung takot na syempre umaalis po ako. Hindi ko po alam yung mga kalabang ko, yung mga kung sino at bawat galaw ko po, andyan po yung kaba. Pero bago po ako umalis ng bahay, nagdadasal po ako kay Lord na sana gabayan niya ako at tulungan niya ako dahil alam ko po na maraming mga taong nangangailangan ng aking tulong. Natutuwa rin naman po ako dahil andyan po na pinupuri ako
na kung hindi dahil sa akin, wala silang mabibilhang mga pagkain. Pero yung takot po sa araw-araw, lalong-lalo na niisip ko ang aking mga anak, magulang, biyanan, yung pamilya ko, na paano kaya kung mangyari na ako po ay madapuan ng sakit mong iyon. Pero hindi po ako natatakot dahil alam ko andyan si Lord na laging gumagabay sa akin, na laging nagsusubaybay kung saang ako pumupunta. At yung takot din, isa po rin yung takot na dinanas ko na nangyari, alam ko pong frontliner lahat, asawa ko na nasa ambulansya rin. May time na hindi ako makakatulog dahil iniisip ko paano kaya na ang kaharap niya mga tao na merong sakit. Nangyari po yun. Pero sa awa ni Lord, yung dasal lang po yung nagpapatibay na alam ko hindi kami pinapabayaan ni Lord. Nangyari po na nakakuha sila na may sakit. Pero nakwarantin po siya. Pero sa awa at sa tulong ng dasal, yung lakas ng dasal ng aming pamilya, nakasurvive po. Masaya po din dahil alam ko nakaraos na rin yung ECQ, yung lockdown, lahat ngayon medyo okay. Sana po tuloy-tuloy na maging okay po ang kalagayan ng Pilipinas, at nalulungkot din ako po sa mga taong alam ko pong hindi nila napaglabanan yung mga nangyayari sa mundong ibabaw na to. Ito na po ang way siguro na sana po lahat maisip po at kapit lang po sa Panginoon sa araw-araw na ating ginagawa sa buhay. Maraming salamat po at magandang gabi po mga sis and bro. Yan po lang ang aking maisi-share itong pandemic na ito. Thank you. Kami po ay si Brother Ariel at ito po si Sana upang mag-share po sa inyo ng kabutihan po ng Diyos sa ating buhay. Lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic. Pansin niyo po siguro na kami po ay nakadilaw. Wala pong halong politika. Pero para sa amin po, ang simbolo po ng dilaw ay ang pag-asa. Tulad po ng pagsikat ng araw sa umaga, yun po, kung meron nga po kadiliman, sisikat at sisikat pa rin po ang araw. Kaya po, ang pandemic na to ay matatapos din po sa tulong ng ating Amang nasa langit at sa tulong po ng ating mapagmahal na Panginoong Jesucristo. Pagkita po ng pandemic na to, di po tayo pinapabayaan ng Diyos. Mga biyaya na kanyang binibigay sa katauhan po ng ating mga kapatid sa community. Siguro kilala po natin sila, kaya po maraming salamat po sa inyo mga bro at sis, mabuhay po kayo. Yung isi-share ko po siguro ay yung nararanasan po o naranasan na po ng lahat ng ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa community dahil po sa pandemic. Nawalan din po kasi ako ng trabaho. Hanap buhay na talaga naman pong napakahirap. Alam naman po natin na hindi natin alam kung saan po tayo kukuha ng makakain po natin sa araw-araw. O nga't andyan po yung tulong ng mga LGU. Pero di pa rin po sapat. Kaya nanalangin po ako sa ating Amang nasa langit. Kung pwede po, bigyan niya ako ng pwedeng pagkakitaan kahit pandemic po. Kaya tinugon niya po ang aking panalangin. Pinamagahan po, pinausap ako ng kapitbahay namin na ang sabi ko sa akin, kung willing daw po akong mag-drive ng service ng mga pag-center. Kaya agad ko naman pong ginrab. Pero yun nga po, hindi rin nagtagal. Siguro, yun din po ang naging pangtuntos namin sa pang-araw-araw sa loob po siguro ng mga 1 hanggang 2 buwan. Later on din po kasi, biglang sabi po ng may-ari, ang mag-drive po is yung mismong driver niya po. Kaya okay lang po sa amin, wala namang problema. Pero mabait pa rin po talagang Panginoon kasi nung merong nagsarang pintuan, pero naman pong bintana nagbukas. Ang sabi po sa akin, kinausap po ako ng aking bayaw na ipapasok niya daw po ako sa kumpanya upang mag-drive po sa mga trabahador niya sa construction. Kaya hanggang ngayon po ay doon po ako nagtatrabaho.
sa kanyang kumpanya. Kaya sa buti po ng Panginoon, ginamit niya po ang instrumento, ang aking bayaw at aking kapitbahay upang kahit pa paano meron pa akong pangtusto sa aking pamilya. Kaya po ang napakabuti po talaga ng Panginoon. Panginoon na buhay. God is good all the time po talaga. Si Sana, baka meron kang itagdag ng konti doon sa share natin. Sa akin, wala naman ako ibang maidadagdag. Tapos ang masasabi ko lang siguro, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na sa kabila ng nakakatakot na panahon natin ngayon, patuloy niyang ginagabayan ang pamilya natin. Lalo ka na, sumusuong sa kapahamakan. Lalo ka na, di syempre, hindi natin alam kung sino mga kaharap natin. Talagang, napakahirap ngayon ng tinatawag natin new normal. Napakahirap talagang sumabay. Talagang kailangan talaga natin ng gabay na galing sa itaas. At sa tingin ko, hindi naman na tayo napapabayaan ng Diyos na kahit sa ganitong krisis na kinakaharap natin, palagi siyang nandyan, nakaagapay. At yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, pinapatatag lang tayo ng Panginoon. Binibigay nito sa atin at tinitignan niya kung kaya natin itong harapin. At hindi naman niya talaga tayo pinapabayaan. Yun ang talagang pinagpapasalamat ko kasi mga anak ko, pamilya ko, siyempre lalo na yung asawa ko na laging nasa labas, na inalayo na sa kapahamakan. Muli po, Salamat po. maraming salamat po sa inyo at God is good po talaga all the time. All the time is God is good. God be Lord. So brothers and sisters, sa lahat po ng ating mga sharer sa gabing ito, ay isa po ang kanilang naranasan. Ito po ay tungkol sa pandemic na nagkaroon po tayo ng lockdown or ECQ. So lahat po, brothers and sisters, naranasan nila yung pangamba. Naranasan nila na ang Panginoon Diyos ay kumikilos sa atin. So kagaya po kay Brother Dong, na nakikita niya talaga nung kapanahon na wala pang lockdown, nagkaroon po ng, madalas po siyang wala sa bahay. Nandun po sa lansangan, naghanap buhay. Pero nung nagkaroon po ng lockdown, nakita niya na nagkaroon po siya ng quality time sa kanyang pamilya. Nagkaroon po ng naranasan na napapalapit ang relasyon ng isang pamilya. So ganun din, hindi pa rin nawala ang kanilang pangamba. Maaaring magsabi sila na kailan matapos ito, ang crisis na ito, nandun pa rin yung kanilang takot. So nagkaroon pa nga ng magandang resulta kasi kahit na nagkaroon po ng lockdown, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Nagkaroon po tayo ng household meeting, kaya lang ibang pamaraan. Siya po ay nag-household through online. So, ganyan po ang naranasan ng bawat isa. Kay Sister Ning, akala niya talagang mahirapan sila, pero pinagpatuloy niya. Nagkaroon po siya ng hanap buhay. Pagkatapos, nakakatulong pa siya sa mga kapatid natin. Kaya lang, sakripisyo talagang madaling araw, ando na siya, namamalingki, upang ito po ay kanya pong hanap buhay. At nakakatulong talaga siya. Ganon din ang kanyang may takot, may pangamba, kasi dahil nga yung kanyang asawa ay frontliner, nandun po, nagmamani yung kanyang asawa
sa ambulansya, ay isa po, prone po siya na magkaroon po ng virus. Hindi po nagtagal. Talagang mayroon po siyang sinakay ng mayroong virus. Subalit, hindi po naging ganon ang kanilang buhay. Natatakot sila, pati na ang kanyang mister, kasi nga, baka mahawaan niya ang kanyang mga anak. Ang ambong pamilya niya. So, at dahil po sa kanyang panalangin, siya po ay naging negative. So, nandun lahat ay napawi, lahat yung pangamba, takot, dahil nga sa negative po ang resulta ng quarantine. At hindi po nangangamba siya dahil sa kabila ng mga lockdown, kita mo yung iba ay walang trabaho. Pero si Ning at ang kanyang asawa ay talagang blessed kasi mayroon po silang hanap buhay. At doon kina Brother Raquel at ni Sister Ana, nakikita nyo, bagamat may trabaho siya, kahit na nagkaroon po ng lockdown o pandemic, naranasan niya po na inalisan siya ng trabaho. Dahil gusto ng amo, yung may-ari ng kanyang minamaniho, ay yung kanilang driver na ang magdadrive na magsundo, mahatid sa mga workers nila. So, andun, brothers and sisters, hanggang sa nakita nyo, kapag tayo talagang naglilingkod sa ating Diyos at lalagi ng ugali natin na manalangin, napawi lahat yung mga pangamba nila ni Brother Raquel at ni Sister Ana. Bukod doon, talagang mayroon pong Good Samaritan na yung kanyang bayaw ay nakita niya na talagang tinulungan siya at ipinasok siya na siya maging driver, magsundo ang matahatid sa site construction. So ganun kumilos ang Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. So yung takot, pangamba, alala, napawi na lahat yun. Tungkol naman kay Brother Celso, napapansin nyo na nagkaroon po ng lockdown. Hindi po siya apektado na mawalan siya ng trabaho. Tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho. Kaya lang, ang pagkakaiba lang mo nito, ay hindi na po siya pwedeng umuwi. Na kapag po siya uuwi, ay papasok ulit siya ng quarantine. Magkakaroon po siya ng self-quarantine. Pagkatapos, pagbalik niya uli, ganoon din po sa site. So, para maiwasan, hindi na po siya umuwi. Nandun na siya nanatili doon sa site. Dahil kung siya ay uuwi, maring mahawaan ang kanyang pamilya. So, nag-decide po siya na doon mag-stay sa site. So, ang pangamba po niya, natatakot siya dahil hindi niya na makikita. Hindi niya po makahalubilo, makasama, araw-araw ang kanyang pamilya. Pero, blessing in disguise kasi nga, nandoon pa rin yung kanilang, tinugon po ang kanilang panalangin na sila po ay ligtas. So yung po, Raquel at ni Sister Ana, nakikita nyo. Bagamat may trabaho siya, kahit na nagkaroon po ng lockdown o pandemic, naranasan niya po na inalisan siya ng trabaho. Dahil gusto ng amo, yung may-ari ng kanyang
minamaniho ay yung kanilang driver na ang magdadrive na magsundo, mahatid sa mga workers nila. So, andun, brothers and sisters, hanggang sa nakita nyo, kapag tayo talagang naglilingkod sa ating Diyos at lalagi ng ugali natin na manalangin, napawi lahat yung mga pangamba nila ni Brother Raquel at ni Sister Ana. Bukod doon, talagang mayroon pong Good Samaritan na yung kanyang bayaw ay nakita niya na talagang tinulungan siya at ipinasok siya na siya maging driver, magsundo ang matahatid sa site construction. So ganun kumilos ang Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. So yung takot, pangamba, alala, napawi na lahat yun. Itungkol naman kay Brother Celso, napapansin nyo na nagkaroon po ng lockdown. Hindi po siya apektado na mawalan siya ng trabaho. Tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho. Kaya lang, ang pagkakaiba lang ho nito, ay hindi na po siya pwedeng umuwi. Na kapag po siya uuwi, ay papasok ulit siya ng quarantine. Magkakaroon po siya ng self-quarantine. Pagkatapos, pagbalik niya uli, ganun din po sa site. So, para maiwasan, hindi na po siya umuwi. Nandun na siya nanatili doon sa site. Dahil kung siya ay uuwi, maaaring mahawaan ang kanyang pamilya. So, nag-decide po siya na doon mag-stay sa site. So, ang pangamba po niya, natatakot siya dahil hindi niya na makikita. Hindi niya po makahalubilo, makasama, araw-araw ang kanyang pamilya. Pero, blessing in disguise kasi nga, nandoon pa rin yung kanilang, tinugon po ang kanilang panalangin na sila po ay ligtas. So, yun po ang mga karanasan po ng ating mga sharer. So, makikita niyo, matutungan niyo, brothers and sisters, kung ano po ang connection ngayon doon sa ating mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil nabanggit ko po kanina, dalawa po yun. Una po yung walang lihim na hindi nabunyag. At ang pangalawa, marami pong aanihin, subalit kukunti ang manggagawa. So dito po sa walang lihim na hindi nabunyag, nakita niyo, brothers and sisters, nung nagkaroon po ng pandemic, nakita niya yung pagkukulang niya. Nakala ng mga kapatid natin, yung mga nagsishare, ay sapat na mabibigyan mo sila ng pangailangan. Pero deep in their side, ay mayroon tayong pagkukulang. Doon po, yung hating po, ang kanilang emosyon, ang kanilang pong presensya natin. Doon po nakikita natin na kulang ang ating atensyon na binigay sa ating mga anak. At ganun din po sa mga kasirin natin, marami. Kung bakit walang lihim na hindi nabubunyag. Nakita niyo, brothers and sisters, naging open po tayo sa bawat isa. So yung pong pandemic na ito, ay talagang mayroon pong moral ng lesson sa atin, particular doon sa ating pamilya. So, yun po ang unang mensahe sa ating Panginoon Diyos. Yung pangalawang pong mensahe, yung
Alam nyo, brothers and sisters, bago po ang ating chapter. Yung ating pong chapter dito sa Modista, so makikita mo, sabi nga, marami po tayong aanihin, subalit kukunti ang manggagawa. So nakikita po na natin ngayon na tayong lahat ay tinawag at tinepo ng Diyos ngayon para yung mission ay magaganap. So nakita niyo po ang ating mission, yung ating topic kanina, at yung anchor verse, ay pare-pareho na mayroon pong kaugnayan nito. Kaya nga, brothers and sisters, it is the time na kailangan mag-double time tayo. Kasi, nantakin mo, marami sa lugar na yan na pwede nating imbitahin at isama natin sa ating community. Ang kailangan po lang natin ay tayo ay mag-evangelize sa lugar na yan. Amen? So, brothers and sisters, ito po yung ating trabaho. Ito po yung task natin na binigay sa ating Panginoon Diyos. This is ang hamon sa atin. Nasa atin ang pagkukulang natin kung paano natin galawin. So, lahat yung brothers and sisters ay magkatugma-tugma. So, yun po, brothers and sisters, ay dito po magtatapos ang sharing ng Bibles at yung ating pong sharer ng naranasan. Salamat po sa inyo lahat. Hello again. Good evening. For a special announcement. As your family main head, my special announcement is for the kids. Ang mga kids, sorry muna, wala po tayo munang activities for this month, and I hope by coming next month, makakapaggawa na tayo ng mga activities natin. So, sorry for the meantime. So, sa ngayon, ang aking request, sana po, from our chapter down to our household members, please submit the names of your kids at least 5 years old to 12 years old. Please give the name of your kids to your household leaders. Then household leaders, please gather all the names and submit to your unit. So the unit will submit to me the names of all our kids, so para ma-consolidate natin. That is my first project para mas makita natin, no? So, hoping by next month, makagawa na tayo ng activities para sa ating mga kids. Then, doon po sa youth, ang ating youth coordinator ay pinamumunahan ni Brother Dong. So, siya po ang magbibigay sa inyo ng mga update kung ano na ang development as of now. So, sa ating Singles for Christ, sad to say na yung ating mahawak ng Singles for Christ ay lumipat na sa Batangas for good. So we are hoping na nandun sila, and we pray na mag-grow sila lalo doon. So kailangan nilang lumipat doon dahil nandun ang kanilang mga needs. So let's pray for them. So, temporary, hinahawakan ko ang ating mga singles. So, sa mga singles, please, sorry muna din, wala pa rin tayong mga information na dapat natin gawin sa activities natin. Still, temporary ang aking pag-handle sa inyo. Na-meet ko na ang ating cluster head sa singles, pero hindi pa complete ang aking information. So, siguro wait na lang po for the special announcement for that. I will try my best na magawa ko ang aking tawag dito, ang aking mga dapat gawin para ano na po ang ating Singles for Christ. Doon sa mga handmade, ganun din the same time. So, ginagather pa natin ang lahat ng mga ito. So, please, so far, please
medyo sorry muna. So, i-update ko na lang kayo sa lahat ng mga activities na to. So, as of now, gusto ko munang i-turn over sa inyo ang ating youth coordinator for the update ng ating mga youth. That's all. Thank you, my dear brothers and sisters. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. At maraming salamat po, Brother Roger. Announcement po sa mga magulang ng YFC. Sana po ay ating suportahan ang ating mga anak. At sa mga YFC, sana rin po ay sikapin nating maka-attend ng mga gatherings. Dahil ito po ay para rin sa ikabubuti ng ating sarili at mapalakas ang ating pananampalataya. Maraming salamat po. Okay, so sa announcement po naman, gusto ko lang po sanang i-announce po sa ating mga kasamahan, no, lalo-lalo na po yung ating mga kapatid na hindi pa po member sa ating chat group, no. Meron po tayong binuo na private group na mangyari po lahat po ng ating mga kasamahan na hindi pa po nag-accept ng kanilang mga invitation, pwede nyo na pong i-accept po yung invitation para po tayo ay maging member sa group na ito, no. Alam ko po na marami po sa atin na member na sa ating existing na group chat, no, yung messenger po. So mas marami po kasi doon ng ating mga members. So minabuti po natin na magkaroon ng group, private group, no. Iba po kasi ito doon sa messenger lang, no. Sa private group kasi talagang exclusively po sa atin po to. So pwede po tayo dito mag-upload ng ating mga activities, no, like ito pong Chapter Prayers Assembly. Ito po yung magiging medium po natin, no, yung ating group na ito para po ipahayag, no, at ipalabas po dito yung ating mga online na activities. At isa nga po dito yung ating online CPA, no. Sa mga susunod po na araw, titingnan din po natin kung paano rin po natin na magawa yung ating online CLP kung sakali po man tayo ay magkaroon po ng ating CLP. Gayun din po yung mga teachings, no. So kaya po ako po ay nag-i-invite po sa inyong lahat, no. Marami po na tayong invitation na pinadala sa inyong mga Facebook, no, sa inyong mga account. So mangyari lang po na i-accept po natin para po maging member po tayo dito sa ating group na ito, no. So yun lang po siguro sa akin, at kung sino man po yung mga may skills po, no, sa paggawa ng ating mga kagamitan, no, I mean yung mga materials or yung production natin, yung ating video presentation, no. Alam ko po marami tayong mga kapatid na expert sa mga video presentation, no, paggawa ng mga video. So inaanyahan ko po kayo na sana po ay ma-share nyo din po yung inyong mga knowledge, no, para yung mga skills niyo para pag mas lalo po natin mapaganda itong ating online activities katulad nga po itong CPA. So yun lang po siguro sa ngayon. So yung ating pong mga kung mayroon po mga announcement at member po kayo sa ating group chat or sa ating messengers, doon po natin po ipopost, i-update po namin kayo sa mga susunod pa nating mga gawain. So dito po nagtatapos ang ating online chapter prayer assembly, at sa pagkakataong ito nais ko po kayong pasalamatan at muli maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa atin pong community, at alam ko po na marami po mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, lalong-lalo na po itong dinulot ng COVID-19 na to sa ating buhay. Alam ko po na sa tulong ng ating mahal na Panginoon, kaya po natin pong malagpasan, no, ang pandemyang ito. At sa through prayers po, alam ko po na kayang-kaya po natin to. Okay? So muli, maraming salamat at magandang gabi. So for our last song, okay? Giving me this brand new day to share and follow you. You took my tears and made me smile. You lifted me up. You gave me all the reason